Ang ating paggawa ng church, mga kapatid, ay nakalimang gabi na po tayo. No? Salamat po sa mga katatayan, sa mga young people. Praise God na talaga pong nag-sacrifice. Hallelujah. Para lang magawa natin, hallelujah, ang simbahan ng ating Panginoon. At mabuhay kayo, hallelujah, at mapalad tayong lahat, mga kapatid. Praise God. Dahil napakabilis. Alam niyo po, mga kapatid, hallelujah, may nakausap ako, praise the Lord, ng mga pastors, no, na natutuwa sila sa progress and blessing sa POM, mga kapatid, sapagkat ito ay kilos ng ating Panginoon. No? Hallelujah, praise God, na 5 taon pa lamang after 5 years, mga kapatid, hallelujah, napakalaki ang kilos ng ating Panginoon. At natatawa ako at natutuwa, praise God, yung pinsan ni Sister She, praise God. Pumunta kasi sa birthday ni Pastor Jonathan nakaraan, mga kapatid, kahapon, nung Friday, praise God. Sabi niya doon, Pastor, walang pagkakaiba ang POM at ERC, binalita niya harapan, mga kapatid, praise God. Ang nakakulitan ako doon, mga kapatid, sabi niya, pag pinalis ako dito, Pastor, sa POM ako lipat. Praise God, wag naman, sabi ko, wag naman, hindi ka kailangan umalis. Parehas tayo eh. Praise God, natawa yung pastor niya. Ibig sabihin po, mga kapatid, there is identity. May inahanap po talaga ang mga tunay na worshiper pagdating po sa iglesia ng ating Panginoon, mga kapatid. Kaya tayo, hallelujah, napaka-blessed natin dahil meron po tayong mga assessment. Meron po silang mga tinatawag na pagbabalik pasasalamat sa ating Panginoon. The way na tayo'y mag-worship, mga kapatid. The way na tayo'y mangusap sa ating Panginoon. Our identity, mga kapatid, is to worship the Lord. Buhay ang ating Panginoon. Kaya't buhay tayong magpupuri sa ating Diyos, mga kapatid. Palakpak sa Diyos. Amen? Malaki pong pagpapala yan, no? Na tayo ay hindi man tayo ganun kadami at kalaki ng church, pero nakakarating tayo ng CR, nakakarating ang POM sa lugar kung saan, mga kapatid, hallelujah, na nalalaman nila ang ating pagkilos, kung paano kumilos ang ating Panginoon. Praise God. Kaya dito, mga kapatid, hallelujah, sa ating Sunday ngayon, this is I think last, no? May next Sunday pa. Praise God. No? Magtatapos na po ang June, mga kapatid, and aware, praise God, hindi natin alam, pagbalik ng ating Panginoon, malapit na ang World War III, mga kapatid, no? Naririnig po natin na Israel versus Iran, tapos nagkakampihan na ang mga bansa, mga kapatid. Kaya wag na kayong manlalamig, wag na kayong backslide, dahil hindi natin alam, praise God, na ito na yung pagkakataon na mas lalo tayong lumapit at lalo tayong magpagamit sa ating Panginoon, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Dito sa ating binasa, mga kapatid, praise the Lord, Roma chapter 7 verse 14. Ang sabi dito, mga kapatid, alam natin ang espiritual ng kautusan, ngunit ako'y makalaman at alipin ng kasalanan. Ito ay sinabi po ni Pablo, mga kapatid, hallelujah, meron siyang na-discover, meron siyang nalalaman, mga kapatid, every time na siya ay kumikilos sa gawain ng ating Panginoon, meron pong nagre-rebate sa kanyang buhay, mga kapatid, na kapag gumagawa tayo sa ubasan ng Diyos, meron ding bumabanat sa atin paalis sa ating Panginoon. Kaya po, mga kapatid, hindi lang nangyayari ito. Noon pa, mga kapatid, nag-exist na po ang ganitong espiritu sa iglesia, mga kapatid. Kaya meron pong mga nadideceive, meron pong nagagamit sa ating Panginoon na akala nila, mga kapatid, it is perfect, it is tama na, enough na para masabing tayo ay ginamit ng ating Panginoon, mga kapatid. At ang sabi ni Pablo, mga kapatid, alam natin ng espiritu ay ang kautusan, ngunit ako'y makalaman at alipin ng kasalanan. Praise God. Dadalhin ko po kayo, mga kapatid, hallelujah, sa mensahe, mga kapatid, praise God, the reprobate mind, mga kapatid, praise God. Palagpakan natin ang ating Panginoon. Praise God.
Ang reprobate mind, mga kapatid, ito yung kaisipan na kung saan napakagulo, kahit naglilingkod ka sa ating Panginoon, hallelujah, ay bumabalik ang espiritu na kahit kailan hindi mamatay-matay, mga kapatid. Hallelujah. Ito po yung nangyayari sa iglesia, mga kapatid. Whether you like it or not, lahat po ito ay dumaan sa ganitong espiritu, mga kapatid. Ang reprobate mind na kahit naglilingkod ka na sa ating Panginoon, bumabalik pa rin ang pagpasaway sa ating kaisipan, mga kapatid. Ang Tagalog po ng reprobate, mga kapatid, ay pasaway na kaisipan, mga kapatid. Lahat magsabing amen. Praise God. Hindi po maiiwasan yan dahil yan po ang ating nature noon. Yan po ang ating buhay noon, mga kapatid. Kaya ang sabi ni Pablo, mga kapatid, hindi ko maunawaan ang aking sarili. Hindi niya maintindihan. Every time, mga kapatid, na siya ay nagme-ministry sa ating Panginoon, every time na siya, mga kapatid, ay gumagawa sa gawain ng ating Panginoon, ang sabi niya, mga kapatid, something with wrong, something sa aking kaisipan, sa aking sarili, sapagkat hindi ko ginagawa ang ibig ko. Yung ayaw ko, mga kapatid, ang sabi niya, praise God, sapagkat hindi ko ginagawa ang ibig ko, bagkos ang bagay na kinasusuklaman ko. Yung ayaw mo na gawin ang isang bagay, pero nagagawa mo pa rin, mga kapatid. Dahil po, mga kapatid, ang bad spirit or reprobate mind, hindi po yan namamatay hanggat wala kang radical transformation sa ating Panginoon, mga kapatid. Hanggat wala kang true commitment sa Diyos, babalik at babalik ang reprobate mind, mga kapatid. Alam niyo po, mga kapatid, hallelujah, even Paul, praise God, he subject this problem, mga kapatid, hallelujah, how much more tayo? Hindi tayo ganun kalapit o lagi, si Paul, mga kapatid, 24/7 nandun sa gawain ng ating Panginoon. Nagbe-ministry na, pero ang sabi niya, mga kapatid, sapagkat hindi ko ginagawa ang ibig ko, yung gusto niya mag-fasting, gusto niya mag-pray, gusto niya, mga kapatid, magpagamit sa Panginoon, hindi niya nagagawa. Bakit? Dahil merong gumugulo sa kaisipan, mga kapatid. Meron pong gumagalaw sa ating kaisipan, mga kapatid. Ito ang problema ngayon sa mga iglesia, mga kapatid. Naglilingkod sa Diyos, pero hanggang ngayon, meron pa rin bumabalik sa kaisipan ang karumihan at kasalanan, mga kapatid. This is a common denominator sa lahat ng mananampalataya. Sa ayaw at sa gusto mo, meron tayong ganitong kasalanan, mga kapatid. Palakpakan natin ang ating Panginoon. This is the right time that I delivered this church, mga kapatid. Ngayon pa lamang, kailangan natin madidiscern ang ating kilos, ang kilos ng ating Panginoon. Sapagkat danger po kapag meron tayong reprobate mind, mga kapatid. Palakpak sa ating Panginoon. At ang kinasusuklaman niya ang nagagawa niya. Because sin o ang kasalanan o ang temptation ang siyang nangibabaw kaysa doon sa spiritual na bagay. Kaya mahalaga po ang prayer and fasting. Mahalaga po yung ating Sunday school na malalaman nyo, mga kapatid, how good, paano kikilos ang ating Panginoon, mga kapatid. Ang sabi ng Sunday school, may mga bagay na hindi natin kayang bitawan, may mga bagay hindi natin kayang ilagay sa gawain ng Diyos. Hallelujah. Kaya nung nag-cast out, hallelujah, ang mga apostoles, Panginoon, pinalayas namin yung demonyo, pero hindi sumunod, Panginoon, ang sabi ng Diyos. Mga kapatid, hallelujah, napakalit na yung pananampalataya. Hindi lang sa pagpapalayas magagawa ang pagpapalayas ng demonyo, kundi sa pag-aayuno na may panalangin, mga kapatid. There's a stronghold in our mind, mga kapatid. That's why we cannot move it, mga kapatid, dahil may stronghold. Hallelujah, praise the Lord. Mahirap po, mga kapatid, hallelujah,
Pag tayo ay tinamaan ng ganito, alam niyo po, yung mga bata, hallelujah, na wala sa Panginoon, kaya pag hindi niyo dinalangin yung mga anak, hallelujah, sa gawain ng Diyos, babalik at babalik ang reprobate mind, mga kapatid. Magiging pasaway sila hanggang sila'y nakamulatan ng kasalanan, ay magiging anam o magiging manhid sila. Praise God, sa kailang ginagawa dahil walang nagpaalala sa kanila. Unlike sa atin mga kapatid, yes, we are matured enough. Yes, meron tayong ministering hinahawakan. Pero kailangan pa rin ang paalala ng ating Panginoon. Kailangan pa rin ang revival mga kapatid. Kailangan pa rin natin mapuspos dahil hindi natin kaya i-control ang ating laman mga kapatid. Something is stronghold our mind that there is reprobate mind mga kapatid. Hallelujah. Yung nature natin noon na minsan na lumalabas sa ating bibig ang pagmumura mga kapatid. Hallelujah. That is abundance of how the mouth speaketh. Even you are converted in the name of Jesus, you're baptized in the name of Jesus, hindi mo maiiwasan na makapaglabas ng masasamang salita mga kapatid. You are reprobate mind mga kapatid. I tell you, there is something stronghold in your mind kung bakit hindi napipigilan ng Holy Ghost, kung hindi napipigilan ng iyong mga dila ang mga lumalabas sa iyong bibig, at hindi napipigilan ng iyong katawan ang gumagawa ng masama laban at kasuklam-suklam sa harap ng ating Panginoon. Verse 16 mga kapatid, hallelujah, ngayon kung ginagawa ko ang hindi ko ibig, sinang-ayunan ko ng mabuti ang kautusan. Kaya hindi na ako ang may kagawan niyon, kundi ang kasalanang nananahan sa akin. Kaya magtataka ka mga kapatid, praise the Lord. I know na naranasan nyo yung ganito mga kapatid na baga nagagawa mo ang labag sa mata ng Diyos pero nagkakaroon ka agad ng conviction. Lord, patawad Lord. Panginoon, patawarin mo ko. Panginoon, nagawa ko yung Lord God. Dahil po mga kapatid, you are controlled mga kapatid, your mind mga kapatid. Kaya mahirap po na habang tayo'y nagpapagamit sa ating Panginoon, ay hindi ang Holy Ghost ang nagkontrol sa atin. Hindi ang salita ng Diyos ang nagkontrol sa atin. Hindi ba siyan na ginagamit ka instrumentalist? Hindi ba siya na ginagamit ka sa pulpito na ikay ay excuse na mga batid? We are a subject, the reprobate mind. We need the power of the Holy Ghost to overcome the temptation, to overcome the stronghold of our mind, mga batid. We need to be baptized, restored of the Holy Ghost. Hallelujah. Kasi po, hallelujah, pag ang mind ang kumilos, mga kapatid, talo lahat, tumba lahat. Our mind is a powerful. Praise God. Pag sinabayan pa ng puso yan mga kapatid, hallelujah, out of the abundance of your heart, the mouth speak. Kaya mahirap po na maging kasanggalang natin ang gawain ng Diyos. But our mind is yung magulo, walang kapayapaan. Hallelujah, marami kang katanungan sa ating Panginoon. Hanggang ngayon, bakit hindi nangyayari? Hanggang ngayon, bakit yan nangyayari, Panginoon? There is no peace. I do believe. Once you believe and baptize in the name of Jesus, once you receive the Holy Ghost, there is liberty, there is peace. This, mga kapatid, may ating Panginoon. Kasama natin ang Diyos, mga kapatid. Palakpakan natin ang ating Diyos. Praise God. Hindi na ako ang kumikilos. Kaya kapag ikay gumawa ng labag sa kalooban ng Diyos, you will discern na ang kumikilos ay ang kalaban, mga kapatid. Kaya we need to open rebuke is better than secret love. Kailangan ma-rebuke tayo sa tamang kapamaraanan. Kailangan ma-rebuke tayo sa salita ng Diyos. Baka akala natin ay naglilingkod na tayo sa Panginoon. Pero ang ating mind ay marumi. Ang ating mind, mga kapatid, ay double-minded, mga kapatid. Hindi maganda yan sa harap ng ating Panginoon. We need to cleanse inner and outer, mga kapatid. Ano man ang ating sinasabi, ano man ang ating sinusuot, dapat mas higit malinis ang ating kalooban, mga kapatid. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Marami kang duda.
Hallelujah, praise the Lord. Mamaya pag-aralan, sasabihin ko sa inyo what is the sign na ikaw ay reprobate mind ng mga kapatid. Hallelujah. Alam niyo po yung puno, mga kapatid. Hallelujah. Yung mga puno, mga kapatid, na sa gabal, sa daan, mga kapatid, pinuproning po iyan, pinuputol po iyan dahil pasaway. Sa gabal, kung bougainvillea yan, mga kapatid, ano pang ibang mga tinik na halaman, mga kapatid, rose, pinuputol yan, mga kapatid, sapagkat sa gabal, mga kapatid. Hallelujah. At pagkatapos, pag pinutol mo yan, mga kapatid, tutubo ulit yan. Ang kawayan, hallelujah, nagtaka kami sa kawayan, mga kapatid, praise the Lord. Napakaliit lang ng kanyang ugat. Praise God. O ang kanyang, sa Bisaya, paggamot. Praise the Lord. Nagtalo-talo kami. Praise God. Nung naghukay sila, mga kapatid, sabi ng isa, uy, may gamot. Praise God. Sabi ng Tagalog, ano, bulong? Praise God, no? Pag nagsama-sama ang mga Bisaya, Tagalog, hindi maintindihan ko ano sinasabi, mga kapatid. Sabi niya, uy, may gamot. Sabi niya, anong gamot? Ugat ba? Praise God. Root man yan, hindi man yang gamot. Basta gamot na sa amo. Praise God, hallelujah. So, pag ang kawayan pala, mga kapatid, hindi pala siya nakabaon sa pinakailalim. Praise God, hallelujah. Alam niyo po, mga kapatid, nakalutang lang pala ang puno ng kawayan, mga kapatid. Praise the Lord. Pero ang maganda sa kanila, mga kapatid, napakapino ang kanilang ugat na sama-sama nilang sinisiksik mula doon sa puno hanggang sa pinakaugat, pinakalupa, mga kapatid. Halinong binakupa, mga kapatid, ang tagal matanggal. Sabi ko, praise God, hindi man nakakapit sa lupa, nakapatong lang, pero bakit? Ayaw matanggal. Kasi po, mga kapatid, napakapino ng kanyang mga ugat-ugat. Nagsama-sama, mga kapatid, praise God, hallelujah. Kaya kayong mga babae, kapag nagkabulbuhol ang inyong mga buhok, praise God, di ba? Nahihirapan kayo. Praise the Lord. Kahit anong iksi ng inyong buhok, kung yan ay nagkabuhol-buhol, mga kapatid, praise the Lord, yan po talaga'y mahirap gawin. Amen. Alala ko tuloy, praise God, hallelujah. Sabi ng isang Bisaya, kasi yung doon sa taas, yung wire, praise God. Pastor, mula kasi dito hanggang doon, may wire na pinahiram ng developer. Sabi niya, Pastor, mahirap yan pag nagkabulbuhol. Sabi ko, pag dabaw-dabaw, hindi yan mahirapan. Mahirap talaga pa by Bisaya, mga kapatid. Yung seryoso ka, mga kapatid, hallelujah, masisira talaga ang iyong lingwahe, mga kapatid. Praise God, hallelujah. Kasi yung buhol-buhol, mga kapatid, lugar man yan sa amin. Praise God, hallelujah. Kaya pagdating dito, mga kapatid, nagkagulo-gulo pala yan. Praise God. Kaya sabi ko, dabaw-dabaw, tahimik sa dabaw-dabaw. Walagpagan natin ang ating Panginoon. When Paul said na ayaw kong gumawa ng kasalanan, pero nagagawa niya. Kasi, yung ating mind, pag hindi po iyan ay linis sa ating Panginoon sa araw na ito, mga kapatid, babalik yan. Amen. Praise God. Hallelujah. Kahit anong putol mo sa isang puno, kapag yan ay hindi mo tinanggal ang kanyang pinakailalim, mga kapatid, hallelujah, tutubo at tutubo yan. Ganun din. Kahit i-repent mo sa Panginoon yan ngayon, mga kapatid, kahit i-confess mo sa ating Panginoon yan, hanggat hindi mo iiwan, bibitawan yan, tutubo at tutubo, babalik at babalik yan, mga kapatid, dahil yan ay nakaugat na sa ating kaisipan. Kaya kailangan ng pinakailalim ay ating bubunutin para mapalitan ng peace and mind. Hindi siya reprobate mind, mga kapatid. Palakpak sa ating Panginoon. Praise the Lord. Alam kong walang mabuting bagay na nananahan sa akin. Ibig kong sabihin sa aking katawang makalaman, kayang-kaya kong magnasa ng mabuti. Hindi ko lang magagawa ang mabuting ninanasa ko. Kaya niya mag-isip ng mabuti. Pero yung gagawin niya, yung mabuti, mga kapatid, nahihirapan siya. Ano nyo yun? Gusto kong kumain pero hindi ko magawa. Wala kang pambili. Nagets nyo, di ba? Ang bilis nyo naintindihan. Kaya sabi ni Pablo, mga kapatid, hallelujah, gusto kong gumawa ng mabuti pero hindi ko magagawa. Kasi mga kapatid, yung stronghold, matindi.
Kaya hindi na nabago-bago, hindi nangyayari, hallelujah, hindi na susunod because there is a stronghold in your mind, mga kapatid. And we need to rebuke. Kailangan natin kunin yan, mga kapatid, hallelujah. Patayin natin yan. Yan ang nagkukontrol sa'yo kung bakit ka hindi nakareceive ng Holy Ghost, kung bakit ka hindi nagbabago dahil reprobate mind. Praise God. Umiiral po yan sa lahat ng iglesia, mga kapatid. Kaya may mga iglesia na nahati, may iglesia na nawawasak because of this. Dumadami ito, mga kapatid. Dahil mind pa lang yan. How much more kung reprobate spirit ka, mga kapatid. Hallelujah, nakadelikado yun. Ito mind pa lang. We're talking about physical, reprobate mind. Hallelujah. Pag humantong ng reprobate spirit, mga kapatid, danger ka na sa iglesia, mga kapatid. Kailangan hindi na ang stronghold ang bubunutin, kundi ikaw nang bubunutin sa iglesia para hindi makapagparami ng mga espiritu na kumakalat, mga kapatid. Kaya kailangan natin magpa-refresh. Kailangan natin magpa-rebuke. Kailangan natin, mga kapatid, magpasakop sa presensya ng ating Panginoon para hindi tayo madala ng reprobate mind, mga kapatid. Palakpak sa ating Panginoon. Sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting ibig ko, kundi ang masamang hindi ko ibig ang siya kong ginagawa. Napakahirap, mga kapatid. Hallelujah. Kung ginagawa ko ang hindi ko ibig, hindi na akong may kagawa nito, kundi ang kasalanang nananahan sa akin. Kaya you cannot blame sa ibang bagay kung bakit ka nagkakasala. It is a matter of choice, church. Kung gusto mong paandarin at gamitin ang iyong mind sa kasamaan, mga kapatid. Kaya ngayon pa lamang, mga kapatid, hallelujah, kaya ang sabi ni David, mga kapatid, create in me a clean heart, O Lord. Kasi maging siya na siya pinili ng ating Panginoon, maging siya ay in-anoint ng ating Panginoon, bumabagsak pa rin siya sa kasalanan, bumabagsak pa rin siya sa kahinaan, mga kapatid. Kaya tayo, hindi tayo excuse sa mga kahinaan, mga kapatid. The more na tayo may labanan, the more na tayo magkapuspos sa banal na Espiritu ng ating Panginoon, mahalaga na tayo ay makareceive ng Holy Ghost. Hallelujah, praise God. Kasi, mga kapatid, once na ang ating mind ay maggulo na at natatambakan na ng basura, natatambakan na ito ng mga bagay na makasalanan at pag-disobey sa gawain ng ating Panginoon, hindi na ikaw ang pumupunta sa iglesia. Hindi na ikaw ang gumagawa sa mga bagay. Hallelujah. Sometimes, ang devil, Lucifer, mga kapatid, tandaan niyo po, hallelujah, it is a musicians. He is a good singer, mga kapatid. Hallelujah. Kaya tayong takpan ng mga gawa ng mabuti. Pero ang ating kaisipan, ngunit ang ating espiritu, mga kapatid, ay wala sa Panginoon. But I tell you, church, hallelujah, magbubunga po ang nais kung ano man ang ating ginagawa ay makikita po ito sa bunga, mga kapatid. Hindi po pwede na ang ilaw ay itago mo sa ilalim, mga kapatid. Ang ilaw po ay tinataas po yan para makita ang ilaw ng ating Panginoon, mga kapatid. Kaya kailangan natin ang Panginoong Hesus para mapaglabanan natin ang reprobate mind, mga kapatid. Hallelujah. Mapaglabanan natin ang laman. Kaya sabi, mga kapatid, spirit is willing, but the flesh is weak, mga kapatid. Gusto mong manalangin, gusto mong magpagamit, mga kapatid, pero ang iyong laman, mga kapatid, ay gumagawa rin para masira ang iyong paglilingkod sa ating Panginoon. I tell you, church, hallelujah, we need a fast. Kailangan natin mag-fasting. Kailangan natin lumulog ng mabuti sa ating Panginoon. Kailangan natin hindi lang praise, hindi lang puro hallelujah, hindi lang praise the Lord lagi, mga kapatid. Kailangan natin ang pagsunod sa salita ng ating Panginoon. Kailangan natin magpagamit sa gawain ng ating Diyos.
Kailangan natin mga kapatid, hallelujah, magpasakop, hallelujah, sa presensya ng ating Panginoon. Hallelujah, hindi tama na sa Diyos ka magpasakop, hindi ka nagpapasakop sa pastor. Hindi tama sa Diyos ka magpapasakop, hindi ka nagpapasakop sa iyong leader, mga kapatid. I tell you, isa kang bulaan, isa kang mangmang, hallelujah, sa gawain ng ating Panginoon. That's why we need to rebuke our spirit na nagre-reprobate na, mga kapatid. Kailangan natin hindi lang baliin, hindi lang natin kailangan alisin, mga kapatid. Kailangan idig natin, hanapin natin ang pinakaugat para mawala ang reprobate mind, mga kapatid. Shall clap our hands to the Lord. Hallelujah, praise God. Ito, mga kapatid, praise God, isang magandang halaman na makikita natin o bulaklak. Praise the Lord. Every time na mga kita tayo ng mga bulaklak, praise the Lord, ay merong nababasa o namumuo sa ating kaisipan. Praise God, hallelujah. Pero mga kapatid, hallelujah, something sa kanyang kagandahan, sa kanyang kagapuhan o sa kanyang forma, mga kapatid, hallelujah, hindi po sa labas ng kaanyuhan mababase ang kabutihan na ginagawa mo sa ating Panginoon. Kaya nung pinili si David, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, hindi ang anyo, hindi ang labas na anyo ang aking basihan, kundi ang puso ng nilalaman. Yan ang basihan ng ating Panginoon. Kaya bago natin ayusin ang ating outer, mga kapatid, ayusin natin ang inner. Hallelujah, hallelujah. Hindi po makikita sa magandang labas na panganyo. Dahil dating araw, mapapawis ka, mangangamoy ka, madudumi ka, itatapon mo, ilalaba mo rin, mga kapatid. How about our inner? Kaya kahit anong tanggal natin, mga kapatid, praise God, hallelujah, sa isang reprobate mind, mga kapatid, tanggalin natin, praise the Lord, ang mga kaisipan na hindi maganda, mga kapatid. Kung ang ugat niya ay nanatili pa rin, mga kapatid, hindi ka pa rin nakakawala sa mga espiritu na bumabalot sa iyong kaisipan, na ang laman ng iyong kaisipan hindi makalangit, kundi makamundo, mga kapatid. However, and let's discern, hallelujah, sa mga ganong mananampalataya, dahil hindi po kinalulugdan ng ating Panginoon, magbubunga at magre-resulta ang pagkukunwari natin sa paglilingkod sa ating Panginoon. I tell you, church, hallelujah, kung sa harap ng tao at sa mata ng pastor at leader, may tatago mo ang lahat ng bagay, pero sa mata ng Diyos, hindi natin maitatago, mga kapatid, hallelujah. We can run, but we cannot hide the presence of the Lord, church. Hallelujah, praise God. Kaya ayusin natin, hallelujah, ang ating buhay sa Panginoon. Hindi po pwede na magpupuna ka ng iyong kasamahan. Hindi po pwede, mga kapatid, na babantayan mo na lang ang iyong kasamahan, ang mananampalataya o ang ating ka-church. Ngunit ang iyong buhay, mga kapatid, higit pala nakapuna-puna, mga kapatid. Kaya kailangan natin, hallelujah, ang ating Panginoon. Ito ang natuklasan ko. Sabi ni Pablo, mga kapatid, hallelujah, sa 21, ito ang natuklasan ko, na meron siyang na-discover. Even he is anointed, he discovers something sa kanyang pagme-ministry sa ating Panginoon. Kaya yung gift mo, mga kapatid, pag nagpatuloy ka sa ating Panginoon, mga kapatid, madidiscover mo yan. The more na ginagamit ka, the more na lumulutang ang iyong gift, mga kapatid. Kaya there's a danger. Kaya mga Corinthians church, hallelujah, nagkagulo sila dahil the more sila nagpapagamit, nag-speak in tongues, nagme-miracle, lumulutang ang kanilang gift. Meron na nagmamataas, mga kapatid. Mas magaling ako sa'yo, mas mahusay ako sa'yo, mas anointed ako sa'yo, mas pag ako ang ginamit, ako ang magaling. Ganon ang nangyari sa kanila, mga kapatid. Kaya pag tayo ginagamit, manatili ang pagpapakumbaba sa ating Panginoon. Kapag tayo ay naglilingkod sa Diyos, kapag tayo ay nagsasamba, we need to maintain of humble the Spirit of God, mga kapatid, para manatili rin na gagamitin tayo ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos.
Sabi niya, mga kapatid, kapag ibig kong gumawa ng mabuti, ang masama ay napapalapit sa akin. Hindi kayo ba nagtaka niyan, mga kapatid? Na every time na nagsisimba kayo, maraming mga temptation, maraming mga struggle, kaya hindi mo pwede na ipagmayabang na malakas ka. Mapapansin nyo, nagpatotoo dito, next Sunday, wala na. Kasi ito yung na-discover ni Pablo. Every time na gumagawa ako ng mabuti sa Panginoon, mas palapit ng palapit ang masama. Kaya pala tayo, mga kapatid, subject tayo sa kasamaan. Sa ayaw at sa gusto mo, every time na ikinaglilingkod, nagpupuri, umiiyak sa Panginoon, di mamarkahan ka ng kaaway, mga kapatid, dahil ayaw niya na may kapayapaan ka, ayaw niya na magkaroon ka ng relasyon sa ating Panginoon, kaya ginugulo niya yung kaisipan para bumalik ka sa kasamaan, para mangyari ang mga ginawa mo noon, mga kapatid. Ang sabi ng Biblia, ang nakakaalam ng mabuti na hindi ginagawa ay nagkakasala sa ating Panginoon. Ano ang mabuti? Maglingkod sa Diyos. Ano ang mabuti? Magsimba sa Panginoon. Ano ang mabuti? Magbigay sa Panginoon. Ano ang mabuti? Magpatuloy sa ating Panginoon. Nakagawa na nga tayo, hindi tayo magpapatuloy sa gawain ng Diyos. Hindi mabuti yan, mga kapatid. Alam mong nakakabuti ang paglilingkod sa Diyos. Huwag mong ipagpalit ang gawain ng ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Verse 23, subalit nararamdaman kong may ibang tuntunin sa mga bahagi ng aking katawan. Ito'y salungat ng tuntunin ng aking kaisipan. No? Alam mo yung Sunday, mga kapatid, praise God, pumatak na yung Lunes. Okay, umpisa tayo sa Lunes, mga kapatid. Wala kang nararamdaman o pressure. Para bagang ang saya, parang ang luwag, mga kapatid. Martes, okay pa. Merkulis, okay pa. Praise God. Thursday, medyo may kurot na. Praise God. Pag Friday, mga kapatid, mainit na. Pag Sabado, mga kapatid, sakit ng balakang, sakit ang ulo, parang hindi ako makasimba ata bukas. Advance. Praise God. Magaling pa kayo sa Holy Spirit. Ang Holy Spirit nagpapagaling, pero ikaw nagdi-declare, parang hindi ako makasimba bukas, Lord. Parang sama ng pakiramdam ko, Lord. Tinatamad ka lang. Palapagan natin ang ating Panginoon. Ito yung labanan. Praise God. Kaya sabi ni Pablo, parang meron akong gustong mangyayari, pero hindi kong magagawa talaga. Kasi mga kapatid, pag Sunday, pag Sabado pa lang, mag-declare ka na, huwag ka na magsabi, parang hindi ata ako makasimang bukas. Parang uulan bukas. Habang kami nanalangin, walang ulan, tapos sabihin mo, parang uulan ata mamaya. Hindi na muna akong magsimba. Hello? Grabe panalangin namin, tapos sabihin, ulan Lord, ulan. Parang estudyante lang yan eh. Pagdating ng Monday, yes, ulan! Diyan kayo magaling eh. Amen. Praise God. Tapos naibigay na yung baon. Pero kahit ang lakas na ulan may bagyo, pag wala hindi pa naibigay ang alawan sa baon, sige! May pasok ngayon kahit ulan. Wala pang baon eh. Pag nabigay ng allowance, ay walang pasok ulan. Praise God. Kaya hindi tayo lumalago-lago kung anong pinagdideclare natin sa gawain ng ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Pag napagod tayo, ayaw na natin. Pag nagtampo tayo, ayaw na natin. Hallelujah. Kapag nasaktan tayo, ayaw na natin. Paano ka lalago? Every time na tinatawan ka, lumalayo ka sa gawain ng ating Panginoon. Ang maganda, every time na nasasaktan ka, magpatuloy ka. Every time na sugatan ka, magpatuloy ka. Ang reprobate, kalaban niya magpapatuloy. Ang reprobate, ayaw niya na magpatuloy. Kaya kung gusto mong ma-review ang reprobate mind, let's continue to serve the Lord. Woo! You need to discover of working of Holy Spirit, mga kapatid. Hallelujah, praise God. Kaya ako pag nagkasakit ako ng Lunes, mga kapatid, pagdating ng Merkulis, Lord, bawal magkasakit. Hallelujah. Kasi pag umabot na ng Huwebes yung sakit, mga kapatid, magre-recover pa yung katawan, yung mind, hindi na ako makapag-isip ng maayos.
Kaya kami mga pastor, bawal kami magkasakit. Praise God, hallelujah. Dapat bawal rin kayong tamarin. Para patas naman. Amen? Praise God, hallelujah. Talagang totoo yan. Kaya sabi ko, salute ako sa mga pastor. Praise God. Kahit sakit ang likod, nagpipreach na ang Diyos ay mapagaling. Ang Diyos ay miracle. Hindi maitago yan. Nasa laman tayo. Amen? Kahit sabihin mo man, ang Diyos ay makapangyarihan, pero may iniinda ka mga kapatid. Naglilihans ka pa, gumaling ka. Hindi ka pa nga gumaling, naglihans-lihans ka pa dyan. Di nadagdagan yung sakit niya. Kailangan ayusin mo. Bago ka maglihans, bago ka mag-declare, kailangan yung mind natin nakalay na sa gawain ng ating Panginoon. Amen? Praise God. Yan ang tama. Hallelujah. Kaya tayo mga kapatid, hallelujah, habang may sakit tayo, magpagaling ka. Mahirap naman mag-encourage mga batid. Magbigay tayo sa Panginoon. Magbigay tayo ng ikapu. Magbigay tayo sa gawain ng Diyos. Ikaw nga, hindi ka nagbigay eh. Diba? Kaya minsan, nasasabihan tayo, look who's talking. Kaya pag hindi po naayos ang ating kaisipan, mga kapatid, hallelujah, hindi po mangyayari ang pagkilos ng banal na Espiritu ng ating Panginoon. Kaya mahalaga, mga kapatid, makipag-cooperate ka sa banal na Espiritu ng ating Panginoon. Pag sinabi ng Holy Spirit na kailangan mo magpasabit, kailangan mo nang magpasabit hanggat maaari gawin natin. Dahil yan ang ikakaayos ng ating Espiritu, to submit and to obey the Word of God, mga kapatid. Palakpakan natin ang ating may mga churches. Praise God. Alam niyo po, mga kapatid, ito yung sign. Alam niyo po, pagtakot ng pastor, haloy na mawala ang membro, mga kapatid, hinahayaan ka sa ginagawa mo. Amen. Wag yan kasi tighter yan. Wag mong ano yan. Wag yan kasi kagamit-gamit yan. Ay, wala akong pake. Praise God. Amen. Hanggat nasa tama ka, hanggat nasa Espiritu ka ng Diyos, ako'y naniwala, every time that I rebuke, mga kapatid, hindi nawawalang isang mananampalataya, kundi nagpapasakop sa presensya ng ating Panginoon, kundi nagpapagalit sa presensya ng Diyos. Hallelujah. Kaya huwag niyong hanapin yung church, mga kapatid, na akma lang sa inyong gustong pangangaral. Huwag niyong hanapin ang pastor na akma lang sa gusto niyong makinig na pangangaral, mga kapatid. Mas gustuhin ko pang masaktan ka. Mas gustuhin ko pang mapilay ka sa salita ng Diyos kung ikakaayos ng iyong pananampalataya at ikaligtas na iyong kaluluwa. Kaysa naman kukonsintihin kita at impyerno naman na mapupunta ng ating kaluluwa. I tell you, mga kapatid, sama-sama tayo sa lubungin ang presensya ng Diyos. Praise God. The Spirit is willing, but the flesh is weak. Hallelujah. Kaya sabi, dahil dito ako'y naalipin sa kasalanang nanahan sa mga bahagi ng aking katawan. Kaya meron po tayong tinatawag na spiritual discipline. Kasi pag hindi po na-disiplina ang ating spiritual, it is danger. Mahirapan tayong lumago. Mahirapan tayo, mga kapatid, magkaroon ng bagong church. Kaya ang sabi ng ibang pastor, hallelujah, buti nagawa mo yung ganyan, pastor. Sabi ko, pastor, mas gustuhin ko, hallelujah, na gawin yun kaysa magkawatak-watak kami. Amen. Kaya sabi ng isang pastor, tama yan. Huwag mo silang pagsawaan. Praise God. Pasawaan po, puro pasaway. Buti nga, hindi pa ako nakakalbong, mga kapatid eh. Kasi ilang kong ginaganuan, praise God. Napanot naman yung dito ko, mga kapatid. Hallelujah. But, salamat sa Panginoon. Every time that I rebuke and correct, mga kapatid, may nagpapasakop sa salita ng ating Panginoon. Palagpagan natin. Pakahirap po yun, mga kapatid. Hallelujah. Huwag niyo po yung hanapin yung church na gusto niyo yung marinig, yung ayaw niyo namang, mga kapatid, na masasaktan kayo. Kaya, it's better na masaktan kayo sa salita ng Diyos
kung ikakaayos ng ating spiritual, ng ating buhay, ng ating pamilya, lahat mga kapatid. Lahat naman dumadaan sa ganito eh. Nagagawa lang po ang natatapos yan kapag nakipag-cooperate tayo sa Diyos. That's why we need to discipline. Kasi pag lumaki ang ulo natin, nagpagamit tayo sa Panginoon, ginawa lang natin, hallelujah, ng kasangkapan ng gawain to protect or to cover the sin, mga kapatid. I tell you, ang kasalanan ay hindi po siya nagtatago. Ang kasalanan, mga kapatid, hallelujah, nagbubulgar ito sa ating buhay. Kaya kailangan natin ma-discern ang gawa ng kaaway sa ating kaisipan. Kaya kung bumabalik ang mga kasalanan sa iyong mind, bumabalik ang kasalanan sa iyong kaisipan, mga batid, balik ka sa ating Panginoon. Magpatulong ka sa ating Panginoon. Lord, hindi ko na kaya. Lord, tulungan mo ako, Panginoon. Lord, kailangan ko magpadisiplina. Lord, help me. Praise God. Hallelujah. Church, si Pablo ay nakadiscover mismo sa kanyang sarili about sa pagiging reprobate mind, mga kapatid. Kasi po, pag tayo'y gumagawa sa ubasan nating Panginoon, dalawa lang yan, mga kapatid. Either maging proud ka, praise God, or mapagkumbaba ka. Siyempre, gamit na gamit ka sa gawain ng Panginoon. Parang kung hindi dahil sa iyo, praise God, hindi mangyayari yun. Amen. But we need to understand, tayo ay binigyan ng biyaya ng Diyos. Hindi po natin kaya, mga kapatid, na gumawa sa kingdom ng ating Panginoon. Dahil po yan sa biyaya ng ating Panginoon. Kaya natuto kang magturo, natuto kang magsunglit, matuto kang tumugtog, natuto kang nag-multimedia, natuto ka sa lahat ng bagay because of the power of the Holy Ghost. Because the grace of the Lord, mga kapatid. Dumating tayo dito na walang-wala. Dumating tayo na wala tayong alam, mga kapatid. Praise God. Pero salamat sa Panginoon, pinili ka pa rin ng Diyos. Despite sa ating mga kakulangan, God choose you. Hindi nagsasawa ang ating Panginoon na piliin ka, na maging bahagi ng iglesia ng Diyos. Praise God. Kaya wag mong ikatampo kung ikaw ay dinisiplina ng Panginoon. Wag mong sisihin si pastor. Wag mong sisihin si brother o si sister. Praise God. Sinumbong ka. Gumawa ka ng ganito. Sip-sip kasi yan kay pastor. Praise the Lord. Buti nga may nagsumbong. Kaya kung walang nagsumbong, mga kapatid, hallelujah, kawawa na tayo, mga kapatid. Hallelujah. Ang sabi, mga kapatid, there is a warning sign of reprobate mind. The scripture is no longer to convict you. Every time that I read the Bible or the scripture, every time that I preach the word of God, every time that there's a teacher to teach what is inside the Bible or inside the word of God, hindi na nagko-convict sa'yo. Wala ka ng pakiramdam. Wala ka ng pakialam, mga kapatid. Basta ang sayo, magsimba lang. Hindi po sapat para magsimba ka. Hindi po sapat para umupo ka. Kaya ka narito, mga kapatid, to convict. Kailangan natin matransform. Kailangan natin mabago sa salita ng ating Panginoon. Kaya pag hindi ka pa nakabago-bago sa loob ng 5 taon, mga kapatid, you are a reprobate mind, mga kapatid. That's the sign. Hallelujah, praise God. Active ka nga, praise God, pero yung salita ng Diyos, walang silbi sa'yo. Danger po iyan. Praise God. Ang sabi, mga kapatid, your own conscience is no longer convict you. You become numb to the things of God. Hallelujah. Maging manhid ka na eh. May revival, parang wala kang pakialam. May ginagawa ang mga gawain ng ating Panginoon, parang wala lang sa iyo, mga kapatid. Nagkakasigawan na, nagkapuspusan na, parang wala sa iyo, mga kapatid. Hallelujah. Dahil po ang iyong kaisipan, wala na. Bumabalik. Praise God. Hallelujah. Start losing the ability to discern from right to wrong.
Hindi mo na madidiscern yung mabuti. Hindi mo na madidiscern yung kamalian. Gumagawa ka na lang ng gusto mong gawin, hallelujah, para matabunan ang ating reprobate mind, mga kapatid. Kaya I tell you na ito ay gumagana, existing, hallelujah, pa rin hanggang ngayon sa mga iglesia, mga kapatid. But this is the right time, I tell you, dapat hindi ka nagpagamit sa reprobate mind. At ika'y magpagamit sa banal na Espiritu ng ating Panginoon. Kahit binabalik-balikan ka ng iyong kasalanan, balikan mo ang ating Panginoon. Balikan mo ang iyong first love. Gamitin mo ang salita ng ating Diyos. Hallelujah, praise God. Alam niyo po, mga kapatid, habang binabasa ko ito, hallelujah, ito ay nag-feedback sa akin. Labis, ang labanan, from 2 a.m., 3 a.m., 4 p.m., mga kapatid, praise God. Somebody is telling me, wag yan, wag yan, wag yan, wag yan. Masisira ang buhay mo dyan. Di baling masisira ang buhay ko. Basta gaganda ang mga paglilingkod natin sa ating Panginoon. Hallelujah. Palakpak sa atin, Diyos. Praise the Lord. Hindi mo na madidiscern mabuti ba itong ginawa ko o mali. Wala na eh. Kasi, you are over-controlled, mga kapatid. Kaya pag ang isip ng nagko-control sa atin, I tell you, hindi mo na madidiscern yung mabuti at masama yung ginagawa. Kaya pag nakapagmura tayo, hindi mo na alam kung masama yun eh. Basta expression lang kasi naman ito. Wala naman to sa aking puso. Expression, kapatid, I tell you, hallelujah, ang lahat ng mga sumpa nating sinasabi, babalik sa atin yan. Kaya kailangan itong pigilan. Kaya ang dila ang pinakamaliit na bahagi ng katawan, pero napakalaking nagagawang pinsala ng buhay ng tao, mga kapatid. Kaya kailangan natin ang banal na Espiritu para magkaroon tayong fruit of the Holy Spirit, mga kapatid. Kailangan natin ang pagpipigil. Huwag nating hayaan makapagsalita tayo ng masama. Huwag nating hayaan makapagmura tayo, mga kapatid. Please. Hallelujah. Kaya may kanta, please release me, let me go. Hanggang kanta ka na lang. Hindi mo na-release. Praise God. Hallelujah. Start calling evil. Kaya pag hindi mo na-discern na mabuti pa ba ito, masamang ginagawa ko, mga kapatid, hallelujah, nangyari, hindi mo na rin alam kung namumuhay ka sa kabanalan o namumuhay ka sa kasamaan. Kaya ang hirap po maging manhid sa salita ng Diyos, mga kapatid. Bakit? Wala na nagko-convict sa iyo. Wala nang power ang salita ng Diyos. I believe that the Word of God is a powerful, mga kapatid. But why na hindi ka masaktan, hindi ka makakaramdam ng salita ng ating Panginoon? Ibig sabihin, you are reprobate mind, mga kapatid. Ay like kong sinasabi, isip pa lang yan. Pero how much more ang ating spiritual? Once our mind damaged, our heart damaged, our soul damaged, our spirit damaged, mga kapatid, hindi lang ang mind ang bubunutin, kundi tayo na ang bubunutin sa iglesia. Sinabi ni Pablo yan, mga kapatid, hallelujah, praise God. Kaya ang sabi ng mga kapatid, hallelujah, sa 1 Corinthians chapter 5 verse 11, ang tinutukoy ko na huwag ninyong pakikisamahan ay ang nagsasabing Kristiyano siya, ngunit nakikiapid, sakim, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nanlalait, naglalasing, o nagnanakaw, ni huwag kayong makisalo sa mga taong iyon. Yun ang po ang aware sa atin, mga kapatid. Huwag mong sabihin na hinayuan ko kasi pastor. Mali. Meron pong tamang paghahayo, hindi po sa inuman. Praise God. Ba't ka umupo doon? Pastor, target ko kasi pastor, yung kumpare ko. Ano nangyari? Tinagahayan ako, pastor. Talagang nilabanan ko, pastor. Sabi ko, in the name of Jesus, Lord, isa lang. Uminom pa rin. Kaya pag ikaw ay reprobate tapos nakigsalo ka doon sa masama, talagang damay ka, mga kapatid. Amen? Kaya huwag mong sabihin na kaya mo, hindi mo kaya. Ano ba talaga, pastor? Kaya o hindi? Hindi mo kaya yun. Manampalatay nga kasama mo, hindi mo nga kaya eh.
How much more kung hindi mananampalataya? Amen. Kaya ang sabi niya mga kapatid, praise God, na yung mga naglalasay, tama na mga tatay ha, kung nakainom kayo nakaraan, stop na. Wag na, tama na, masisira buhay ninyo. Mga young people, praise God, hallelujah. Wag niyo pong subukan. Wag niyo pong sabihin na maka-experience man lang. Ano yan? Qualification para magtrabaho with experience? Wag na, tama na. Wag na yung panahon na wala ka sa Panginoon. Okay, consider natin yun. Pero nasa Panginoon ka, tama na. Amen. Wag na dagdagan. Praise God. Wag na rin bawasan, tama na. Pag binawasan, dagdagan mo naman ulit yan. Tama lang. Praise God, hallelujah. Magpadisiplina tayo sa salita ng Panginoon, mga kapatid. Huwag natin pabayaan na tayo ay madadala sa sanlibutan nito. Kailangan na natin ipakita ang asin at ilaw na tayo ay binago ng ating Panginoon, na tayo ay minahal na ng ating Diyos. Isinuot na natin si Kristo, mga kapatid. Nilokoban na tayo ng banal na Espiritu ng Panginoon, mga kapatid. Hindi na tayo dapat nakisalimuha. Ang sabi sa 1 Corinthians chapter 5 verse 12-13, sapagat wala akong karapatang humatol sa mga di-Kristiyano. Tingnan niyo po. Hallelujah. Hindi kasi sila mananampalataya eh. Wala silang alam sa mga pinagsasabi natin dito. Wala silang alam kaya tayo nagsisigaw dito. Anong sabi niya mga kapatid? Ang Diyos ang hatol sa kanila. Pero alam niyo po, mga kapatid, sabi niya, ang loob ng iglesia ay dapat ninyong hatulan. Amen? Napakabigat pala yun. Praise God, kaya huwag kang basta-bastang mang-judge. Pag hindi ka kinuha ng judge, huwag kang magalit na hindi nanalo yung gusto mo. Ba't yun ang nanalo? Hindi ka judge. Ang pangit-pangit ang boses na hindi ka nga judge. Ang hirap sa ating mga Pinoy, mga kapatid, praise God. Kung sino yung hindi nanalo, doon tayo sa ayaw natin. Kasi gusto mo yun ang mananalo eh. Kaya pag hindi ka judge, huwag kang magreklamo. Baka mas magaling siya doon sa ano. No? Magiging good thing dapat tayo. Hindi yung mag-influence tayo, mga kapatid. Praise kung anong pinagsasabi natin. Tapos naturingan pa tayong Kristiyano, mga kapatid. Ikaw pa yung unang nagalit. Kalalaki mong tawang pinapanonood mo, Miss Universe. Ay! Praise God. Shiner pa. Sino nanalo? Philippines. Praise God. Hallelujah. Palagpagan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Praise God. Wala akong karapatang umatol sa mga di-Kristiyano. Ang Diyos ang hatol sa kanila. Sa loob ng iglesia ang dapat ninyong hatulan. Hindi ba? Sabi dito, ganito ang sinabi ng kasulatan. Itiwalag ninyo ang masamang kasamahan ninyo. Maging si Pablo ay nagdi-disfellowship siya kapag siya ay reprobate spirit na, mga kapatid. Pinapalayas, pinapatanggal. Bakit? Kasi dadami. Hindi, ayaw sumunod. Ayaw magpadisiplina, mga kapatid. Gumagawa pa rin ng mga bagay na hindi nakakalugod sa harap ng ating Panginoon. Kaya ang last test ni Pablo, mga kapatid, ihitiwalaan ninyo ang masamang kasamahan ninyo. Kaya pag hindi pa tayo umayo sa salita ng ating Diyos, I will use this scripture, mga kapatid, praise God, na tayo ay mawawala sa mapa ng POM pag hindi tayo sumunod sa iglesia ng ating Panginoon. Palagpakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Ang sabi, mga kapatid, hallelujah, start to believe a lie as the truth and walk in strong deceptions. Kapag reprobate mind ka na, naniwala ka na sa mga kasinungalingan, sa mga chismis at sabi-sabi, mga kapatid. Kaya ang may Holy Spirit, hindi po nakikinig sa mga chismis. Ang may banal na Espiritu, mga kapatid, hindi po gumagawa ng chismis sa loob ng iglesia. Alam niyo po yung asawa ni brother. Alam niyo po yung asawa ni pastor. Hallelujah. Mga kapatid, praise God. Kaya ako'y natutuwa sa iglesyang ito. Hallelujah. Wala man akong narinig na ganun. Wala rin akong nadidiscern na ganun, mga kapatid. Dahil tayo'y pinatubayan ng banal na Espiritu ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos. Start making excuses for the way you are.
Kaya pag Sunday, ang dami nating alibay. Ang dami nating rason, mga kapatid. Bakit? Kasi po, reprobate mind tayo. Ang dami nating mga kabisihan sa buhay. Ang dami nating excuse, mga kapatid. But I tell you, maunawaan kita dahil pangangailangan mo yan. Maunawaan kita dahil nature mo yan. Pero hindi po excuse sa Panginoon, mga kapatid. Kaya sabihin natin, mga kapatid, kung pangangailangan mo yan, higit na kailangan ka ng ating Panginoon. Pagdating ng Sunday, napurihin mo at pasalamatan mo ang ating Diyos. Kapatid, hallelujah. Yung bayarin mo. Praise God, hallelujah. Kayang bayaran ng Diyos yan. Sinasabi ko po sa iyo, mga kapatid, praise God. Maging tayo dito sa iglesia. Like ko po sinasabi, kailangan tayong, ano ba yung magpasok ng pera sa GCash? Cash in. Kailangan mag-cash in tayo sa POM ng 80,000 a month. Cash in yun. Praise God, hallelujah. Kasi magbabayad tayo ng lupa, panggastusin natin dito sa pagkain natin ng tanghalian, mga kapatid, may practice pa, may bayarin pa. Kailangan ng total, mga kapatid, na sa 80,000. Pinagkulang ba tayo ng Panginoon? Hindi. Dahil sa inyong pagpupuri at pag-ooperate sa gawain ng ating Panginoon, kung natustusan ng Panginoon ang pangangailangan ng iglesia, how much more na ikaw ay kaluluwang nagpupuri sa ating Panginoon. It is a building, but you are a worshiper, na dapat ikaw ang i-bless ng ating Panginoon, na dapat malagahan mo ang gawain ng Diyos. Praise God. Kaya sabi nun kay Nanay Merly, mayaman siguro yung pastor niyo, no? Kasi laging nagpapakain ng Sunday. Nagpatayo pa ng church. Siguro mga milyonaryo yung mga membro. Wow! Palagpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Diba? Alam, nagpupukpok ng martilyo, nagpipintura, mga kapatid, nagdadrive, mga kapatid, naglalaba. Pero kaya natin makipagsabayan sa mga malalaking gawain, mga kapatid. Kaya natin makipagsabayan sa pagpupuri dahil ang ating Diyos pinapalagahan natin every Sunday. Kailangan natin ang ganitong pagpupuri, mga kapatid. Palakpak sa ating Panginoon. Amen. I know, meron tayong mga importanteng buhay, bagay sa buhay, mga kapatid. Pero nawa matutunan natin yun na kahit gaano kaimportante, mga kapatid, no? Nawa dumating sa punto at sa puso ninyo na mas importante ang gawain ng Diyos. Church from 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, pwede ka nang bumalik sa iyong pinanggalingan. Bigyan mo ng 4 na oras ang ating Panginoon. Hindi dahil kinukonsinti o pinaparinig ko kayo. Gusto ko rin kayong i-bless. Gusto ko rin na maranasan ninyo na sa tuwing kayo nagsisimba, pinagpapala tayo ng Panginoon. Sa tuwing tayo ay nagpupuri, pinagpapala tayo ng Diyos. Hallelujah. Amen. Praise God. Alam niyo po, mga kapatid, hallelujah, sa totoo lang, no? Nakuha ko yung respeto ng mga pastor. Praise God. Nakuha ko yung mga yung pagkaibigan sa mga may posisyon, mga kapatid. Why? Dahil sa ating nature sa pagsamba, sa ating paglilingkod sa Panginoon. Kasi katamad-tamad tayo, hindi tayo marunong magpuri, hindi tayo kilalanin, mga kapatid. Hallelujah. Kaya sabi, andyan na si Paragas, andyan si Pastor Paragas. Nung pumunta ako doon, mga kapatid, andyan na nagpapatay ng iglesia, Sabi ko, wow. Salamat, Lord, sa respeto. Bakit? Nagtayo ka kasi ng kingdom sa Panginoon. Inuna mo kasi ang Panginoon. Kaya sabi lang, Pastor, ba't ang tagal mo? Pauwi na kami. Sabi ko, pasensya na, may prayer meeting. Kahit malaga tong birthday mo, kahit malaga to, mas malaga pa rin sa Panginoon. Palagpakan natin ang ating. Praise God. Kasi po, mga kapatid, hallelujah, kapag ang ating mind ay hindi na reprobate, mga kapatid, wala ka nang ibang gagawin. Tingnan po mga young people, no? Hindi naman lahat kasi may mga trabaho, may mga eskwela. Praise God. Kung wala ka namang ginagawa, mga kapatid, pumupunta doon. Kaya sabi nila, Pastor, ba't gabi kayo gumagawa, Pastor? Nakaka-bless naman yung mga kapatiran dyan, Pastor. Praise. Pwede ba mahiram sila, Pastor? Bakit? Pamasuhin ko doon. Sabi ko, wag naman. Kasi nakikita nila gabi. Ay, nakaka-bless, Pastor. Kaya habang mainit, gamitin. Napaka-bless mo, Pastor. May membro ko nga. Sabi ko, napaka-bless ko talaga. Dahil may mga membro akong tumutulong sa gawain ng ating Panginoon.
I'm proud to say, hallelujah, na POM tayo mga kapatid sa tulong ng ating Panginoon. Amen. Praise God. Kaya hindi ako natatakot na itong finances sa ating iglesia. As long as nagtuloy-tuloy ang worship, as long as nagtuloy-tuloy ka, magpo-provide ang ating Panginoon. Hallelujah, praise God. Tayo tumayo mga kapatid. Hallelujah, praise God. I just want to continue the sign of reprobate mind, mga kapatid, praise God. The desire to please God is no longer, mga kapatid, to strive to do things that please in yourself. Yung bagang gusto na ikaw na lang ang bida, ikaw na lang ang makikita at malalaman na magaling, mahusay. Ikaw na ang pinakamagaling. Delikado pala yun, mga kapatid. Huwag mong sabihin na alam mo lahat. Yes, meron kang experience, meron kang alam, mga kapatid. But we need the body to function. Tulungan mo rin mag-function ang body. Hindi yung kunin mo lahat. Church, hallelujah. You have established your own righteousness in your eyes. You have become a blind to your own shortcoming that offend God. You have measured yourself by the failures of others instead of the Holy Bible. Alam niyo po, praise God, may mga panahon na nagsiselos na tayo, naiinggit na tayo, o namumuna na tayo ng buhay na may buhay, mga kapatid. Damage na pala yung ating mind doon. Kaya po basura na pong lumalabas sa ating bibig. Dahil basura na po ang ating nasa kaisipan. Ang dami mong reklamo sa gawain, ang dami mong tanong kay pastor, ang dami mong tanong sa mga kapatiran, ang dami mong tanong sa Panginoon. Church, tulungan mo yung sarili mo. There's a time for everything. When David alone, sabi niya, "Oh my soul, worship your Creator." Iniwan siya lahat eh. Nawala ang kanyang mga asawa, ang kanyang mga kawal. Nawala lahat. And nobody encouraged them para lumakas. Pero nung siya'y nagpapakungamba sa Panginoon, sabi niya, "Oh, sarili ko, purihin mo ang iyong manlilika." Hindi sa lahat ng oras may pastor. Hindi sa lahat ng oras may gawain. Kailangan natin magpa-transform sa salita ng Diyos, church. Ayaw kong maging depende kayo lagi. That's why we are now living by faith. Kanya-kanya po itong pananampalataya. Huwag niyong hayaan na palagi na lang kayong ganyan, paulit-ulit na lang ganito. Church, ano pa bang pwedeng gawin ng Diyos para magiging total transformed ka sa gawain ng ating Panginoon? Ano pa bang pwedeng patunayan ng Panginoon para ikaw ay mabago, sumunod sa mga rules sa gawain ng Panginoon? Hindi ka malakas, hindi ka magaling. Actually, walang-wala ka until now. Without the presence of the Lord, walang-wala tayo, kapatid. Pasubmit tayo sa Panginoon. Kung hindi man mabali ang mga sanga na dumadapo sa atin, pabunot ka sa Panginoon. Magpabunot ka. Huwag kang magbigay ng pabigat sa gawain ng Diyos. Huwag kang magpa-righteous sa gawain ng Panginoon. Church, even if you do and see and recognize these signs, your life, you don't care. You have well attitude about life.
you think God thinks. Your thoughts have a lot of power. Power to destroy your ministry. Power to destroy your family. Power to destroy your life. Power to destroy your gift. Kaya tayong sirahin ang ating kaisipan. Parang sa isang salita na nagbibigay ng kaisipan sa iyong sarili ng buhay ay walang silbi at walang kwenta. That is a negative. Lord, hindi man ako kagamit-gamit. Lord, pabigat man ako. Lord, buti na lang, mamatay ako pa. Buti na lang, Lord, mawala ako. I tell you, church, mali ang ganong kaisipan. Kung alam mong gumagawa ng kagawan ng mali sa harap ng Panginoon, we need na tayo magpa-rebuke sa salita ng Diyos, magpasakop sa Panginoon. Hindi ibig sabihin na wala kang kwenta. Your negative thoughts are from the spiritual enemy. Stop thinking of bad things, mga kapatid. Stop thinking sa iyong pagkalugmok sa kasalanan. Stop condemnation. Stop it! Accept Jesus. Embrace the grace of God. Love Jesus. Positive thought I'm from God. Positive thought throughout the Bible. Kick your negative. Sipain mo yan, palayasin mo yan. Yan ang naging dahilan kung bakit ka hindi nagamit-gamit. Yan ang dahilan kung bakit ka nangihina. Yan ang dahilan kung bakit pabalik-balik ang ganyang espiritu. Kick out. You have the power. Kung nangyari man na nag-isip ka ng mga negative at ito'y naranasan mo, mag-isip ka naman ng positive para maranasan mo rin. Get your Bible. Kneel down and pray to the Lord. Submit to God. Hindi pa huli ang lahat, church. May pagkakataon pa para baguhin ang ating kaisipan, ang ating paglilingkod sa Panginoon. May pagkakataon pa para baguhin ang lahat ng ating pagkakamali. May pagkakataon pa para magamit tayo sa ating Panginoon. May pagkakataon pa para tawagin ka ng anak. Start pray. Start kneel down. Get in the Philippians chapter 4 verse 8, tell us what we should always think about. Finally, brothers and sisters, whatever is right, whatever is wrong, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Always remember that whatever thought you allowed in your mind, it will come out of your mouth. Good thoughts are from God. Bad thoughts is from Satan. Whenever a bad thought, reject it. Cast them throughout the name of Jesus. Command them to live in your life, to live your mind. And he never returned. Tell the Lord, Lord, allow the good thing. Allow my mind to change.
from worse to good, and your Holy Spirit, Lord. Don't give your thoughts, your life to Satan. Tama na. Tama na ang pagpapaalipin. Tama na. Kailangan na natin si Jesus, kapatid. Kailangan na natin ang kapangyarihan ng Panginoon. Tama na pagpapaalipin sa kaaway. Tinatakot tayo ng ating konsensya. Tinatakot tayo ng kaaway. Hallelujah. Hanggang ganyan lang siya, mga kapatid. Hanggang pananakot lang siya, mga kapatid. Who is meditating on the word of devil. Don't tolerate that, mga kapatid. Meditate on God's word. Resist the devil. And resist quickly right now. Right again. Hallelujah. Don't allow him to hang around. Don't allow to pressure your mind. Hola baba sharadaya labagad. Kailangan mong kumilos right now. Kailangan mong gawin yan sa madaling panahon, kapatid. Never give place to the devil. Resist the devil. Come on! May mga panahon na pinaglalaruan tayo ng kaaway. May panahon na pinaglalaruan ng ating kaisipan. Huwag ka nang bumalik. Huwag ka nang magpagamit. Huwag ka na! But the devil around your mind still telling you. But I tell you, when God said, hindi ka iiwan ng Diyos. Come on, speak to God. Come on, pray. Come on, hallelujah, hallelujah, church. Hallelujah, 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 Jesus. Sige. Ipabunot mo sa Panginoon ang dahilan ng iyong panlalamig. Ang dahilan na pagbabalik-balik ng mga kasalanan na hindi kaya-aya sa Panginoon. Ipatanggal mo yan sa Panginoon, kapatid. Hallelujah. Dahil hindi mo kaya yan. Pag allergic ka na sa Word of God, pag allergic ka na sa mga pagkokorek, pag allergic ka na sa kabanalan, mga batid, kailangan mo nang lumuhod sa Panginoon. Kailangan mo nang mag-repent sa Diyos. Hindi na ikaw yan. Kalaban na yan. Hindi mo pwede ayusin yung sarili bago ka bumalik sa Diyos. Hindi mo kailangan linisin ang iyong kaisipan bago ka bumalik sa Panginoon. Kaya ka bumabalik sa Panginoon para ayusin ka ng Panginoon. Kaya ka babalik sa Panginoon para linisin ang iyong kaisipan. Makapangyarihan ng kasalanan, kapatid. Kaya kapag hindi mo sinamit sa Panginoon yan, babalik at babalik yan. Kahit magtatago ka at magtatago, mabubulgar at mabubulgar ang mga bagay na yan. Speak to the Lord. Come on. Palagahan ninyo ang pagkatawag sa inyo ng Panginoon. Come on, speak. Speak to Jesus. Say it. Say hallelujah, 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 hallelujah. Say hallelujah, 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 hallelujah. Oh, glory, 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 hallelujah, hallelujah, Jesus. Yes, 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 oh Lord God. Say it, hallelujah. Yan ang tama, kapatid. Huwag mo namang tipirin ang Panginoon sa iyong pagpupuri.
Kung iyan naman ang dahilan para mawala ang reprobate mind, bakit hindi mo gawin ang paglakas ng pagsigaw sa Panginoon? Kailangan mong maisigaw yan para mailabas ang mga masasama. Hallelujah! Hallelujah! Trust the process. Hallelujah! Sige! Kumikilos ang banal na Espiritu. May nagigibang mga stronghold. Yes! Hallelujah! Lakas. Say it! Kailangan mo ma-overcome yan. Kailangan mawala yan. Magbubunga pa rin yan kapag hindi mo. Woo! Woo! Hallelujah! Napapanahon, mga kapatid ko, kailangan natin ang ganitong revival. Kung nasusugatan ka, kung nasasaktan ka, kailangan natin ang revival. Shout hallelujah! Woo! Kailangan ng umira ng Holy Ghost. Banal na Espiritu yan kung ikay pumapalakpak, kung ikay sumisigaw. Yan ang banal na Espiritu na gumagalaw sa iyong kaisipan. Shout hallelujah, hallelujah, hallelujah. Shout hallelujah. Woo! That's it, that's it. Hallelujah! Woo! Yes! Yes! Hindi tayo magpapauto sa stronghold. Hindi tayo magpapalipin. Isisigaw lang. Release! Release the power of the Holy Ghost. Shout hallelujah! Hallelujah! Kung may mga bagabag katanungan, kung may mga bumabalik sa iyong kaisipan, isigaw mo ang pangalan ni Jesus. Jesus! Jesus! Glory, 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 hallelujah! Woo! Hallelujah! Yes, yes! Pinabasag ng Diyos ang karumihan, ang reprobate, pinubunot ng Panginoon. Oh, hallelujah. You are holy, Lord. You are holy. Oh, Jesus. Oh, Lord. For the Spirit, receive, receive it, receive. Say hallelujah. Say hallelujah. Say hallelujah. Yes, Jesus. That's it, that's it, that's it. Sige.
Buksan mo ang iyong mga labi, purihin mo ang iyong manlilikha. Purihin mo ang ating Ama, hallelujah. Magpakasasa ka sa presensya ng Panginoon, hallelujah. Magpakapuspos ka ng Banal na Espiritu. Magpasakop ka sa revival, mga kapatid. Huwag kang manahimik, hallelujah. Huwag kang magingay ka. Yes! Woo! Hallelujah, Lord. That's it. Receive the Holy Ghost. Receive the power of tongues. Yes. Somebody's telling me. Somebody speak in tongues. Tuloy! Tuloy! Ituloy! Ituloy mo yung paglilingkod sa Panginoon. Ituloy mo ang iyong nararamdaman. Ituloy mo ang iyong naumpisan. Ituloy! Ituloy! Woo! Hallelujah! You're the reason that Hallelujah! the reason that I see. Jesus! I believe That's it, that's it! in you. Kailangan natin yan, mga kapatid! Jesus, Huwag tayong magpadala sa isungol natin kaisipan. Pinupulugan ka ng kaaway na hindi ka sisigaw. Pinupulugan ka ng kaaway na manahimik. Huwag mong gawin yan. Magpasakop ka sa revival. Shout hallelujah! Shout hallelujah! Jesus, I belong to you. That's You're it! the reason that I live. Yes! The reason that I see. Marami na ang mga panahon pinipilayan tayo! Woo! Ilang beses na tayo bumabagsak. Ilang beses na tayong nanghihina. Hindi ka bababawi. Woo! Hallelujah! 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 Oh, hallelujah, 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 Lord. Speak. I pray for the prophesying, Lord Jesus. I pray for the vision of tongues, God. I pray for the speaking tongues, Lord God Jesus. I pray, have faith, wisdom. I pray, God. Yes. There's a language saying, ituloy, ituloy, ituloy. There's speaking tongues says, ituloy, 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 ituloy. Either you're serving, either pagpapatayo ng iglesia, either sa iyong paglago, either sa iyong pagpapasakop, ituloy, ituloy. No loto shokoro no hoyo loto sorono no yala baga na yara.
Rababarata shakarada da da la 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 ta sharada da da la. Ola baba baba rata shikarada gadaya la baba da 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 la la la. At la 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 da 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 la 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 bagadaya la ta shakarada da la la ya ya da 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 da. Ya rata shokoro baba baba ya la ta sokaya ya raba bagada da 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 la 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 la. At ya rata sarada da ya ya raga ya ya ya. At Roba marata shaha haya radiala halbama soroda yo koroda ya karababagada hiya tasharababa hiya rata sokoroda haya rabababa ya rata saya la 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 ya la la. Come on, open your mouth. There's the Holy Ghost revival. Open your mouth. Fire of the Holy Ghost. Let's repeat. Let's repeat with mine. Let's the word of worship line. Hallelujah. I win. I win. I win. By the power. In the name of Jesus. Sige. Purihin mo ang Diyos. Purihin mo ang ating Panginoon. Sambahin mo ang kanyang kabutihan. Sambahin mo ang kanyang kapangyarihan. Sambahin mo ang nag-iisang Diyos. Banggitin mo ang pangalan ng Panginoon. Isigaw mo. Kailangan mapalitan ng reprobate mind to worship mind. Say hallelujah! Wow! There is a war against Satan. There is a war against. There is a deliverance. There is healing. Woo! Oh, hallelujah. I feel the anointing. I feel the power of the Holy Ghost. I can speak by language. I can speak. I pray. That's it. That's it. Yes. Do it. Do it. Shout. Say it. Oh, hallelujah. Hallelujah. There's the power. There's the explosion. There's the Holy Ghost explosion. Sige, wasakin niya yung mga shortcomings sa Panginoon. Wasakin niyo. Gibahin ninyo ang reprobate mind. Basagin. Woo! Kailangan natin ang ganitong pagpupuri. Kailangan ma-rebuke ang mga reprobate mind. Oh, hallelujah. We worship you, Lord. You are holy. Sustain. 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 Oh! Yes, 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 yes. Yes. That's it, that's it. Mga tatay. Mga nanay, mga young people, worship! Receive the anointing, receive the healing. There is revival, there is victory. About! Hindi pa tapos ang Panginoon! Nagbubuhos pa siya! Come on! When the Spirit said shout, jump! Let's do it! Oh, Holy Ghost fire! Holy Ghost fire! Shout! Great revival! Sige! Kung nararamdaman mo, kung
ano ang nais sa'yo ng Holy Ghost, gawin mo. Woo! Makipag-cooperate ka. Shout! Shout! Hallelujah! Come on! Sige! Ito yung gawain na gusto ng Panginoon! Come on, mga tatay! Young people! Napakaraming mga anghel! Woo! Napakasarap pag na-rebuke ang mga prophet spirit, ang mga prophet mind, pinalitan ng worship mind. Speak. 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 Woo! Kailangan natin i-work out ang ating salvation, kapatid. Nalalapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon. Ang bansa laban sa bansa. Ang mga hari laban sa mga hari. Umuugong na ang mga bali-balita. Magkakabutukan, magkakalabanan ang bansa laban sa bansa. It is written in the book of Matthew Church. Oh, thank you, Jesus, for this great message. May mga nabasag, may mga nakakaunawa, may nagpapasakop, Panginoon. Church, no matter what commit, and whatever we are circumstanced, mga kapatid, whatever our shortcoming to the Lord, God still faithful in us. Kaya wag mong ilayo ang iyong sarili sa Panginoon. Huwag kang gumawa na kayang gawin ng Diyos ang hindi mo gusto. Your worship is your weapons. Our heart is very important to protect and to preserve this, that only God allowed na makapasok sa puso. Ang ating puso kailangan natin sa Panginoon. Awitin natin, mga kapatid, hallelujah. Kung mawawasak man ang ating puso dahil sa salita ng Diyos. May Diyos naman ang magpifix sa ating buhay, mga. Yes, Lord. Yes, Jesus.
pusong basag. Yes. Sa bawat patak ng luha, sa aking kahinaan, sa bawat luho at panalangin, di mo ako iniwan. Jesus, ika'y naiyan. Minsan pa, sa bawat Sa bawat patak ng luha, sa aking kahinaan, sa bawat luho at panalangin, di mo ako iniwan. Jesus, ika'y naiyan. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin, sa akin matunay, o ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya, mag-ari ka. Sa bawat tanong ng buhay, suliranin, di maintindihan, salita mo'y panghahawakan, na hindi mo ako iiwan. Jesus, ika'y naiyan. tataas ang aking mga kamay sa Diyos ng mahabagin, sa akin ang tunay, o ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya'y tataas. Itaas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin, sa akin na tunay, o ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko, ninanais ko Yes, Lord. ang iyong Feel the moment that God embraced you. puso Mahal ka ng Panginoon, anak. suriin Mahal ka ng Panginoon, kapatid. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. nais ko. Renew your mind. Suriin mo ang puso ko, ang buhay ko. Ninanais ko ang iyong kalooban. Ang puso ko, ang buhay ko. Ninanais ko ikaw. Suriin mo ang
Hallelujah, Lord! Suriin mo ang buhay ko. Yes! Ninanais ko ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko. Suriin mo ang buhay ko. Hallelujah! Ninanais ko Come on! itataas Yes! ang aking mga kamay. Woo! Sa Diyos na mahalagin, sa akin na tunay ko ang alay ko Ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos ng mahabagi, sa akin ang tunay o ang alay ko ay pusong basa, nagpapakumbaba sa iyong presensya. nagpapakumbaba Sa iyong presensya, nagpapakumbaba sa iyong presensya, maghari ka. Praise God. Praise the Lord. Thank you, Jesus. A wonderful presence, God. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat, Lord, sa mga na-renew. Salamat, Lord, sa mga na-rebuke. Salamat, Lord, sa mga nagpasakop. Salamat, Lord, sa mga nabago. Salamat, Lord, sa mga nakaunawa. Salamat, Lord, sa sumusunod, Panginoon. Salamat, Lord. Hallelujah. 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 By the authority, by the power of the Word of God, I pray and I bless the Panginoong God. Ang bawat isang narito, Panginoong God, pagpalain mo, Panginoong God, sa aming pag-uwi, Panginoong God, ingatan mo ang kanilang mga biyahe, ang mga sasakyan, motor, o anuman, o Diyos, na ginamit pang commute, Panginoong God. Lord, bless your Spirit, God Jesus. Bless our family, bless our business, Lord God. Bless our school, Panginoong God, our works, Panginoong God. Hallelujah. Patuloy na ang pinagpipray, God. Hallelujah. Praise God, ang iglesia na ito, Panginoong God, na maging kalugod-lugod. Hallelujah. Kaya-aya, Panginoong God. Pagpalain mo, Lord God, ang mga leaders na may pagkakaisa, Panginoong God. Pagpalain mo ang mga mananampalataya na may pagpasakop sa kanilang pastor, Panginoong God. Lord, hallelujah, we pray for the provision and finances blessing. Not only the church, but all the member of United Pentecostal Church of Murong, Panginoong God. We pray, Panginoong God, na walang pamilyang masisira, walang pamilyang magkakahiwalay, kundi mabubuo sa pangalan mo, Panginoong Isus. Sa tulong at habag mo, Panginoong God, hallelujah, pagpalain mo ang aming buhay, Panginoong God, na may kapayapaan, na may pagkakaunawaan, at pagpapasakop sa mga naturing may authority, Panginoong God. From you, Lord, to pastor, to leader, to husband, to wife, Lord God, to children, Panginoong God, and to the members, Panginoong God. Lord, we pray for the right channeling of authority and power, hallelujah, and blessing, God, this church, Panginoong God. We pray ang provision ng iglesia na ito, Panginoong God, ay maitayo ng maaga sa madaling panahon sa tulong at sa habag mo, Panginoong God, hallelujah. Gamitin mo, Panginoong God, hallelujah, ang bawat isa
na matugunan ang pangangailangan, Panginoong God. Maraming salamat. And we continue to pray, Sister Delia, Panginoong God, sa kanyang nararamdaman, Panginoong God. We pray, God, kung paano mo pinagaling, Panginoong God, ang mga may sakit, karamdaman sa Biblia, God. Kung paano mo binuhay ang patay na si Lazaro, Panginoong God. Kung paano mo pinadilat ang mamata ni Bartolomeo, Panginoong God. Kung paano mo pinalakad, Panginoong God, ng mga apostoles ni Paul and Silas ang pilay, Panginoong God. Lord, I pray, Sister Delia, Panginoong God, mga bukol ng kanyang nararamdaman sa kanyang lalamunan, Panginoon, sa kanyang